Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ano ba ang bunga ng ating pananampalataya? Ano nga ba ang magiging bunga ng pananampalataya ng isang tao, mga ginigiliw? Ito ba ay nagdudulot ng kayamanan sa material na bagay, mga ginigiliw? Kung meron po tayong pananampalataya, mga ginigiliw, ano ba ang layunin kung bakit nagbubunga ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw? Alam niyo po, ang bunga ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang kaligtasan ng ating buhay. Yun po, mga ginigiliw, that is the only purpose. Yung kaligtasan ng ating buhay sa pamamagitan ng pagtanggap po natin sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Yun po ang magiging bunga ng ating pananampalataya at pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo, ang kaligtasan ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. Kaya sinasabi niya po sa 1 Peter 5:9, kung babasahin po natin yung una Pedro 5:9, sabi niya po, ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Imagine that, no? Ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto, sabi niya, mga ginigiliw. Ang ginto ay temporal lamang po na bagay na yan. Temporal lamang dito sa mundo, mga ginigiliw, na ginagalawan po natin. Opo. Pero alam niyo, pag nagkasakit tayo, pag nasa bingit na tayo ng kamatayan, nasa higaan na tayo, at nanghihina na tayo, mga ginigiliw, wala nang kwenta ang kayamanan. Kahit ibibigay pa nila yung pinakamasarap na pagkain, ibubunton pa nila sa iyo ang pinakamaraming pera, kayamanan, ginto, mga ginigiliw, you will never appreciate anymore. Hindi mo na ma-appreciate ang mga bagay-bagay na ito, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi pang matagalan. Temporal lamang ang mga ito, mga ginigiliw. Sapagkat ang tunay na kayamanan natin na higit na mahalaga na sinasabi niya po sa Pedro ay walang iba kundi ang ating pananampalataya, at ang nagiging bunga ng pananampalataya natin ay walang iba kundi ang kaligtasan ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw at minamahal ng Panginoon. Ang kamatayan at muling pagkabuhay at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, ay nagdulot po sa atin ng pag-asa. No? Dahil dito, dapat po nating tanggapin at tiisin ang kahirapan, no? Sa pagdanas ng matinding pag-uusig, matinding pagsubok sa ating buhay, mga ginigiliw. Yun po ang isang Kristiyano. Alam mo, pag nakakilala ka na sa Panginoon, marami ang pagsubok na darating sa buhay po natin, mga ginigiliw. Opo, along the way, no, napakaraming pagsubok ang pinagdadaanan natin. Hindi yung pagsubok sa paggawa ng kasamaan. No? Huwag po nating sabihin na nagkakaroon po tayo ng pagsubok kung ito ay bunga ng paggawa po natin ng kasamaan, mga ginigiliw. No?
kundi ang pagsubok na sinasabi ng Panginoon ay pagsubok ng pagsunod po natin sa Kanya, mga ginigiliw. No? Yun po yung pagsunod po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang ibig sabihin ng pagsubok. Hindi yung pagsubok na nabilanggo ka dahil sa masama mong ginawa, nagnakaw ka, gumawa ka ng karahasan, no? Nang rape ka, yung mga ganon, nagnakaw, hindi po. Hindi po yun ang pagsubok. Ang pagsubok na sinasabi ng salita ng Panginoon ay pagsubok po ng pagsunod po natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Yun po ang kalagahan ng pananampalataya po natin. Kaya't natanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng iyong buhay at kaluluwa. Sabi po ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Ano nga ba ang pananampalataya? Napakarami po ang nagsasabi na meron po silang pananampalataya sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Hindi po tayo ang magsasabi na meron po tayong pananampalataya. Ang magsasabi po na meron po tayong pananampalataya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ang pananampalataya ay kaloob po ito ng Diyos. Regalo po ito, galing po sa Kanya, mga ginigiliw. At malalaman po natin na meron po tayong pananampalataya kung nasa atin po ang salita ng Panginoon. Kung nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, opo. Pero kung hindi po natin binabasa ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw, paano po natin sasabihin na meron po tayong pananampalataya sa Diyos? Ang pinanggagalingan lamang ng pananampalataya ay nanggagaling lamang sa salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya't kung wala po ang salita, wala po ang Biblia sa buhay po natin, wala pong pananampalataya, mga ginigiliw. Sapagkat yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan, Panginoon, mga ginigiliw. Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan na faith comes from hearing, and hearing the word of God through Jesus Christ. Opo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ang nagkaloob ng pananampalataya po natin, mga minamahal ng Panginoon. Kaya inuulit-ulit ko po, inaaraw-araw ko po, na binibigyang diin ang salita ng Panginoon, dahil dito lamang po natin masusumpungan ang pananampalataya, dito lamang po natin masusumpungan ang totoong kaligtasan ng ating buhay at kaluluwa, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. My word is a spirit, sabi niya po sa John 6:63, mga ginigiliw. My word is active and alive, sabi niya po. It's like a double-edged sword, parang isang espada na magkabilaan ang talim, sabi niya po, na pinapasok niya po sa kaibuturan ng ating kaluluwa, ng ating buto-buto, sabi niya. Kaya, yun po ang kahalagahan ng salita sa buhay po natin, mga ginigiliw. Katulad ng sinasabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew 4, na hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Pagpalain po kayo, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal. Ibahagi po natin ang mga salitang ito ng Panginoon upang sa ganon ay marami pa po ang maliligtas at makakilala sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw, upang tayo po ang gagamitin ng Diyos na daluyan ng kanyang pagpapala ng kaligtasan ng ating mga kapatid at ng ating mga kaibigan. Magandang umaga po
I love you with the love of the Lord. God bless everyone po. Salamat po.